Good morning guys, today is Thursday. Nandito tayo ngayon sa Winnipeg at para pipick up na assorted na pang construction product. So meron tayong 4 na drops. Ayan si KG, ready na. So alas 7 pa tayo dito ng alas 8 pa tayo ng umaga dito sa pick up na to. Pero kasi assorted yung load natin kaya medyo matagal. So ito ang sininaano ko guys, make sure na yung load natin, chine-check natin na kailangan ba talaga ng plastic corner o hindi. Tulad niya na kailangan ng plastic corner, so itanong natin sa operator yan kung kailangan yan. Ito hindi na kailangan to. So yung plywood, tinanong ko rin kung kailangan ng plastic corner. So sabi hindi naman. So magkakalayo yung drops natin, kaya abutin tayo hanggang bukas. 4 na drops lang to kasi magkakalayo ang biyahe na ang lugar, location. So ito double check nyo rin guys, kaya madala ko na isang strap dahil itong shingle na to, ayan hindi tatamaan ng strap. Ito naka-strap. Double check nyo yung mga shingle na sakto talaga siya, na hindi siya tulad na ito. Ito to nakabukod So lalagyan natin siya ng strap. So okay naman to dahil may mga nakabalagbag na pahaba, kaya isang strap okay na kasi magaan lang naman dito. Pero kung may nakaganto siya, yung ganto naka-ayon pa ganon, so kailangan talaga natin ng 2 strap dahil hindi naman masakop ng isang strap lang yan, di ba? So babatuhan natin ito ng isang strap, buti na lang may lagayan. Pero kung wala, portable strap ang ilalagay natin. So tirahin natin to kasi yan ang pinaka-importante. Lagi natin tinitingnan mabuti yung load natin. Ito yung panghigpit. So make sure nyo rin na yung nasa likod ng load natin ay 2 strap kasi pinakalikod dito Yan, mayroon siyang 2 strap. At tingnan din natin lagi guys yung loob ng paleta. Tulad ng mga ganito singit-singit, ayan ang daming bato na nakasingit. Ayan, dito galing yan sa paleta sa ilalim. Nilinis ko siya dahil nga bawal yan sa mga inspection. Dahil pag nalaglag yan tulad nito, di ba, may isang bato. Yan yung mga bawal. Kung marami yan, makakadisgrasya tayo ng ibang biyahero, di ba? So ito na yung strap na ibinato natin para matamaan lang yung isang shingle. Yun, para malagyan lang natin ng strap yung shingle na 1 piraso. So lahat itong kamada na to okay dahil may nakabalagbag sa ibabaw. So ipit na siya. So hindi na lalabas itong ito mga putol, 1, 2, 3 putol-putol yan. Tapos isang mahaba. So nakaipit siya, kaya maganda ang kamada niya. So ito lalagyan natin to dahil yung 1 piraso lang, pero marami yon. Kailangan itong araw na to makadeliver tayo at least isa. So para kasi yung Thunder Bay malayo pa Yan, support lang natin yan doon sa kabilang shingle dahil walang strap. So yan, double check natin kung saan yung mga drop. Okay naman dito dahil may mga sulat na meron tayong pick up na hindi nilalagyan ng sulat, kaya napakahirap. Kailangan bilangin mo talaga. So yan, ready to go na tayo. Pero ito lalagyan ko pa ng portable strap dahil hindi siya mababa doon, tsaka ito mataas, hindi siya balance, kaya lalagyan natin siya ng portable strap para sure, di ba? Yan, ito hindi balance, pero hindi ang gaano mahigpit guys. Hindi ko siya hinigpitan ng todo dahil masisira. Yan, dito na yung load natin.
Dan. So meron pa tayong isang load na nakalimutan. Biro mo, hindi ko napansin, di ba? Meron tayong load na nakalimutan. Kaya double check talaga. Buti sinabi ng operator na meron pa tayong load sa ibabaw na hindi nakita dahil nandito ako sa baba. Napansin ko na yan, pero nakalimutan ko lang lagyan ng strap, di ba? So napakalaking bulilyaso yan kung hindi nasabi sa akin, di ba? So istrapan ulit natin yun, guys. So yung isang load na nakalimutan ko, na-strapan na natin. So siguro mapapansin ko pa rin yon dahil di ba sabi ko sa inyo meron tayong lalagyan pa ng portable strap doon sa pop trailer. Babatuhan pa natin yon. Siguro mapapansin ko rin yon na may portable strap. Siguro mapapansin ko rin yon na may kulang pa. Pero thank you pa rin dahil pinalala sa akin ng operator. Okay, so babatuhan natin to ng portable strap. So tingnan natin kung saan natin babatuhan. Alright, so hanggang dito na lang tayo, guys. At ingat-ingat pa rin. Takbong pogi lang. Okay. Ito nga pala yung safety salt, guys, na binili ko. Sun and salt na siya. Ayan, sun and salt. Kasi itong mga gamit ng mga snow pro, 20 kilos siya. Yan, gamit natin yan for emergency only. At least meron tayong dala pang pang remedyo pag na-stuck tayo, di ba? So yun. So yun, guys, on the way na tayo sa didelibera natin. At ang daan nga pala natin ay Highway 11 then Highway 71. So nandito na tayo sa Highway 71. Ayan. Usually o mostly ang dinadaanan namin dito sa Highway 71 ay walang shoulder. Kaya napakahirap ito, guys, pag winter. Nakachamba lang tayo ngayon dahil walang snow. Parang summer siya ngayon. Pero yung dinaanan natin kanina ay walang shoulder talaga, as in guhit lang. So nasa almost 1.5 oras tayo nagtatakbo na wala man lang. Buti ito dito meron na, oh, dahil may dinaanan tayo na maliit na bayan. Pero doon sa kagubatan, as in guhit din, parang 6 inches lang lupa na. Kaya napakadelikado, lalo na kapag cover ng snow. So hindi natin alam kung nasa guhit pa ba tayo o wala na. Kasi kung lumabas tayo sa guhit, sigurado ditch agad. Kaya ingat lang tayo sa Highway 71 at saka doon sa papunta ng Atikukan, Highway 61 yata yun. Ingat lang tayo. Okay pang weather. Kailangan makapag-deliver tayo ng 2 drops ngayong araw na to, kasi bukas Friday malayo pa ang tatakbuhin natin para doon sa 2 drops. Kailangan bukas ng Friday maghapon ay may deliver natin yung 2 drops. Itong araw na to, ang oras ay 2:44 PM pa lang naman. 2:44 PM, kaya kaya pa to ma-deliver natin. So let's go. Ganda ng mga view, oh.
So dito yung first drop natin sa Falls Hardware. Ito siya, Falls Hardware. So yun guys, dito tayo nag second drop sa Aid Kaon and Son Ltd. So halos lahat ng nasa lead sa kanya. Matitirhan na lang tayo ng 2 bundle sa lead at 2 rin dito sa pop. So yun, tagumpay at i-deliver natin yung 2 drops ngayong araw na to. Meron pa tayong 2 drops papunta ng Scriber at ito sa Thunder Bay. So lalapit na tayo sa Thunder Bay. Meron pang 400 km from dito sa Fort Francis, almost 400 km ganun. Lalapit tayo para bukas unang idadrop natin to doon, tapos sunod yung sa Scriber. So talagang habol, wala nang kain-kain. Anong oras na? Mag-alas 5 na ng hapon. Wala tayong kain-kain guys, dahil importante ma-deliver natin dahil Friday ngayon ay Thursday, tapos Friday bukas. Kailangan mahabol, di ba Ken? Maasahan talaga si Ken, no? So tara, let's go. Napirma na yung papel natin. Isa tayo. A few moments later. Good morning guys. Nandito na tayo ngayon sa Thunder Bay. Ito yung third drops natin. Ayan, ina-unload na. So ang oras ngayon ay 8 AM. So umalis tayo kanina sa rest area ng 6:45 AM para sakto 8 AM dito bukas sila. So yun guys, na-empty na tayo, na-deliver na or na-discarga na natin yung para dito sa one zone. So meron tayong 2 bundle, pinaghiwalay ko siya para may traction tayo. Ayan, pinaghiwalay ko siya dahil yung weather natin sasama, para may traction tayo kahit papano, kahit konti. Alright, so secure na natin siya. So yun, tapos na natin secure yung load natin. Ganun lang pinakaano guys, pagkukunti na lang yung load at wala nang laman yung pop. Kung maaari, pakiusapan natin yung mga operator na ilipat yung ibang bundle sa pop trailer para may traction tayo. Dahil siyempre, ayun, madulas nga yung kalsada dahil frozen ba, black ice. Dahil ang temperature ngayon ay galing sa 0, tapos ngayon positive 1, mahangin pa. So yun, okay naman mga operator, naintindihan nila yan dahil bad weather ngayon. Lalo't ngayon ang oras ay 8:30 na. Pero ang dilim pa, di ba? Dahil masama ang panahon. So yun ang oras, 8:28. Akala ko 8:30 na eh. Advance 2 minutes, So yun, let's go. May isang last drop pa tayo. Isa na, last drop pa, no? Titingnan natin kung ilang kilometer. Pangalan ng last drop natin ay Sibrarios. Winnipeg Street. So tatakbo pa tayo ng 2 hours and 16 minutes. Ayan. Ahon lusong yan, kaya abutin tayo ng 2.5 oras. Seatbelt. Ballpen. 1 pack. Let's go. Ito one zone, dito yun sa likod ng yard nila ang deliver. Kasi ang address nandoon sa harap sa dyan. Okay, clear. So kahit pa paano may traction tayo kahit konti, kaysa nasa likod lahat yan, tapos wala tayong load sa lead trailer, madulas yun.
medyo masikip itong mga kalsada dito sa ano, hindi naman lahat masikip, may mga parts na masikip itong mga daanan, tulad nung dinilibera natin sa kalsada lang tayo, di ba? So ayan. Tayo sa main road, huwag tayo dyan sa mga looban kasi ang tinuturo ni Google Map ano yan, na bahay-bahay. Dito tayo sa main road dadaan. Yung Honda next na kanto, yon turn right na para papunta ng Wanson. Kaya mga ganyan trailer na umihila ng mga heavy equipment, tumatakbo rin yan ng 100 km per hour. Tulin din ya. Matikas din yung mga Volvo talaga. So tapos na tayo mag diesel guys dito sa Shunaya. Si Insan hindi na nakapag ano hindi na naisipang mag parking sa parking lot. Dito na lang talaga siya naghugas eh. Buti na lang si Insan din yung ano nasa likod. Kaway-kaway pa si Insan. Park ka muna para hindi ka makaabala dyan. Laki-laki ng parking dito. Eh, yan lang talaga inabot ni Insan eh. Okay. Bumuhos ang snow guys. Ingat na lang tayo. Ingat-ingat. For now, sarado yung Shunaya Scale. So paparking muna tayo dito at makabili na tayo ng kape muna dahil malamig. Ayan, buhos na paputi na yung ano, land. Dito lang tayo para hindi tayo makablock. Madulas yung kalsada guys, kaya ang tapak sa accelerator half lang. Ang temperature natin ngayon ay -1. Nag-snow siguro kagabi o kanina madaling araw, tapos mahangin ngayon kaya ano, madulas. Pag ganyan ang ano, walang tilamsik sa gulong, ayan
makikita yung mga bakat ng gulong shiny. Hindi siya gaano shiny kasi may araw pero sa likod makikita mo shiny. Kaya kailangan swabe. Tapos ang exhaust natin ay 1 lang, 1, 2, 1, 2. Pag madulas, bawas. Sa mga ganito maganda talaga loaded kasi talagang lapat na lapat yung ano natin, gulong. Mabigat. Pero dumudulas tayo. Halos empty kasi tayo. Gasino lang yung dalawang bundle na plywood. Napakagaan lang yan. Ingat lang tayo, ingat.